B2 bombers handa ng pulbusin ng buong China mga tol, fully loaded ng 100 nuclear bombs. Uy, ang video panonoodin natin mga kapatid ay mula kay RC Learns. Yan, kung nakikita ninyo mga kapatid ang kanyang larawan, huwag ninyong kakalimutan na mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. At syempre kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video para sa mga may init na usapin ngayon mga tol at mga interesting topic, huwag ninyong kakalimutan na mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell sa baba para syempre ma-update ka at para ma-notify ka whenever na maggagawa tayo ng reaction video. Huwag na natin patagalin to mga tol. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Amerika, inihanda na ang mga B2 bombers nito dahil sa umiinit na tensyon sa pagitan ng US at China. Sa katunayan, ito ay fully loaded na ngayon ng mga cruise missiles at naghihintay na lang ng signal para umatake sa China. Ang B2 bomber ay isa sa mga sandata ng US na malaki ang magiging parte sa military nito laban sa China. Sobrang laki nito mga tol at saka para tong malaking ano ba yung sa Stingray mga tol. Malaking Stingray sa kalawakan mga tol. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagpapalakas at pagpaparami ng mga sandatang pandigma ng bansang Amerika upang kontrahin ng pananakop na ginagawa ng China sa West Philippine Sea at karatig bansa nito. Ayon sa mga news websites, ang mga B2 bomber ng Amerika ay naglulunsad na ng mga cruise missiles upang maging babala at paghahanda na rin sa China. O mga kapatid hindi tayo rito nagbibigay sa inyo ng balita. Kumbaga tayo nagre-reaction video lamang. Ito ay reaction, komento, disclaimer to, no? Reaction, komento at opinion mga kapatid sa mga impormasyon na ating napapakinggan dito. Particular na sa topic na pinag-uusapan natin ngayon mga tol. No, hindi ko kayo hinihigayat na maniwala, hindi ko kayo hinihigayat. Hindi ko pinatototohanan at pinasisinungalingan mga tol ang mga impormasyong ating napapakinggan. Do your own research mga kapatid, no? Pero if ever man, napakalupit nitong sasakyan na to. Ito rin ay para ipaalam sa China na hindi natutuwa ang puwersang militar ng Estados Unidos sa mga military aggression na ginagawa ng PLA o People's Liberation Army sa West Philippine Sea. Maraing kinundina ng Amerika ang pag-angkin ng China sa buong karagatan ng West Philippine Sea, kasama na dyan ang pagtatayo nito ng mga instruktura upang maging military base. Grabe no. Ayon pa sa Amerika, ito ang kauna-unahang pagkakataon na sila ay magdi-deploy at gagamit ng B2 bombers sa Indo-Pacific. At hindi isa o dalawa kundi 4 na B2 bombers ang pwedeng maglunsad ng nuclear strikes laban sa China. Dagdag pa ng US na ito ay magsisilbing suporta sa US Navy Fleet na nagsasagawa ng operasyon sa West Philippine Sea. Matindi to mga tol, no? Kala mo tinaihang ka lang, sunod-sunod yung bagsak no? Talagang pag nandudong ka sa range na dinaanan nila nako, yari ka po. Ayon rin sa ulat, natatagal ang task mission nito sa West Philippine Sea hanggat nagsasagawa ng operasyon ang US Navy Fleet at Philippine Navy sa nasabing karagatan at isla sa West Philippine Sea. Ito raw ay pagtitiyak ng maayos na relasyon ng Pilipinas at Amerika na protektahan ng mga bansang kaalyado nito. Nagagamit ba nila ngayon to mga tol? Dito sa, di ba meron silang kalaban, meron silang sinusuportahan yung Ukraine, nagagamit ba nila to ngayon? No? Alam mo, sa totoo lang mga tol, no? Maganda isipin, ayos naman isipin na meron tayong taga-suporta, meron tayong bansang sumusuporta sa atin. Pero syempre, titignan pa rin natin sa mga history, sa mga nakaraan, kung ano ang mga naialok nilang tulong sa ibang bansa na sinuportahan nila nung napasabak mga tol. Kasi malamang sa malamang ganun din ang mga suportang makukuha natin mga tol. 'Di ba? Kapag malamang sa malamang napasabak din tayo. O pwede ring mga tol na tayo pa yung susuporta dahil sila ang mapapasabak kaysa sa atin. Dahil nga sa pinag-aagawan ding isla ng Taiwan mga tol.
Pero hindi natin masasabi yan sa mga susunod na panahon, mga tol. Hindi natin alam kung ano ang hinaharap, no? Tuloy natin. Ating matatandaan ang mga B-2 Spirit Bomber ay sadyang ginawa upang dito i-take over ang ilang napakahalaga na mga penetration mission na gagawin ng US Air Force. Sa abilidad kasing taglay ng mga B-2 bombers ay napakadali lang at kayang-kaya nitong maglakbay patungo sa mismong teritoryo ng China dahil na rin sa taglay nitong bilis. May kakayahan rin itong magdala ng halos 100 klase ng mga bombang nuklear. Grabe. Isa pa sa pinakamalaking kalamangan ng B-2 bomber ay ang kanyang natatanging stealth capability kung saan dahil dito ay kaya niyang invade ang ilang mga military defenses ng kalaban kaya mas malaya itong maisasagawa ang kanilang operasyon katulad ng nuclear bomb strikes. Yun no, biruin mo nagpaulan ng ganung karami. Sa kabila ng paghahanda ng Amerika ay sinabi naman ng China na sila ay gagamit ng mga long-range ballistic missiles na kayang paputukan ng mga teritoryo ng militar sa West Philippine Sea at maabot ang kalupaan ng Estados Unidos. Ipinagmalaki pa ng China na ito ay nagtataglay ng mga hypersonic missiles na maaaring maglakbay sa buong mundo na hindi kayang harangin ng mga American Air Defense. Nako, kita niyo yung sinabing gano'n ng China, mga kapatid. Siyempre may mga base ng Amerika, mga tol, na nakatayo sa ating bansa. Di ba? Yung mga EDCA sites, di ba? Mga military base dito. Eh dahil nga dun sa long range missile nila, mga tol, sa tingin niyo hindi nila tatargetin yun? Sakto. Abutin niya mga yan, mga tol. Kaya malamang sa malamang talaga hindi pwedeng hindi tayo madadamay sa kung ano man ng pagmumulan, no? Pwede kasi nga pagmulan ng gulo itong West Philippine Sea na pinag-aagawan ng Pilipinas at saka ng China, di ba? At tutulong dun ang United States if ever na talagang kupkupin. Pero mga tol, no, sa nakikita ko, no, sa mga reaction video natin, itong West Philippine Sea ay palagay ko hindi pa siya ganun pagmumulan o pwedeng pagsimulan ng digmaan, no? Kasi matagal na tong usapin na to, mga tol. Matagal na tong agawan na yan. Ang talagang posibleng pagmulan ng digmaan, mga tol, is yung sa Taiwan, no? Kasi may sinabi na rin sila na pinaplano nilang umatake noong 2027, mga tol, no? Kung di ako nagkakamali. Search nyo na lang yan, may mga balita rin tayo napanood nun. So talagang posibleng doon magsimula, mga tol. No, pero hindi yung katulad na pauulanan nila ng missile kasi syempre masasayang din naman yung ipinaglalaban nila doon. Pero malamang doon magsimula, tapos syempre yung mga Amerikano na nakabase na rito sa Pilipinas na matagal na rin naman, gagamitin yung mga sasakyan nila rito, mga kagamitan nila para tumulong sa Taiwan. At tayo naman, Pilipinas, mga senator natin, mag-uusap-usap yan sa Senado, pero ano magagawa natin, mga tol? No? O, tuloy natin. Handa di umano ang China na ipakita ang kanilang kakayahan at kayang gawin kung ito ay kinakailangan at nagiging banta para sa kanilang seguridad upang maproteksyonan ang kanilang bansa. Pero sa ipinapakita ng US na kahandaan ngayon laban sa China ay talaga naman dapat lang kabahan ng China lalo na sa mga B-2 bombers na ito. Ano sa palagay nyo, mga ka-RC, ang paghahanda na ginagawa ngayon ng Estados Unidos sa West Philippine Sea? Huwag nyo kalimutan i-comment nyo sa baba para ito ay ating mapag-usapan. Hanggang sa muli, God always be with us. See you. Alright mga kapatid, anong masasabi niyo dito sa B-2 bombers na to ng United States? Talagang napakalakas nito, mga tol. No, biruin mo parang tumae sa ere, no, babagsakan ka ng ganong karami sa isang sasakyan, sobrang dami na ibagsak, no. Lalo pa kaya kung sobrang dami din nila sabay-sabay na aatake, mga tol, no. Pero lagi natin tatandaan, mga tol, maunlad din ang ekonomiya ng China at hindi rin basta-basta papatalo to, 'di ba? At meron din sila mga kagamitan na pwedeng ipangsabayan. Tayo mga tol, hindi natin alam kung anong mangyayari, no? So, bahala na lang kayo. Bahala na lang kayo kung ano masasabi ninyo dyan, no? Comment kayo sa baba, mga tol. Pag-usapan natin yan sa susunod nating video. Sana pa rin hindi, no? Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.